Magandang hapon po sa inyong lahat. This is our January 12, 2025 advance reading. So, kung mapapanood niyo po ito ngayon, ito po yung mangyayari mamayang hating gabi hanggang bukas po. Sa gustong magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing, dahil January 11 po ngayon, comment lang po kayo at nasa, yung nagtatanong din po sa links, nasa ibaba po ng profile picture ko dito sa TikTok. Ando doon po lahat ng social media accounts ko. Check nyo rin po yung mga videos, nandoon din ho yung screenshots. Okay? So this is our healthy reading, 043. Tingnan natin ang estado ng kalusugan ninyo. Hi! Yung kalusugan ninyo nakadepende sa budget. Oh, grabe naman ito. Hindi raw maganda ang sitwasyon ng pangangatawan ninyo. Dahil parang hindi kayo makagalaw at parang hindi kayo makakilos dahil sa seguridad na hindi naman sigurado at saka yung pag-conserve ninyo ng pagkain or ng stock siguro at ng budget, hindi kayang itawid hanggang sa susunod na sweldo. So, nandito yung pakiramdam na takot ka. No? Siyempre, yung iba kasi once a month lang nagsasahod, yung iba naman weekly, yung iba 15 days. Hindi natin kasi depende po yun sa amo nila. Tapos meron din pong amo na alam niya na due date na ngayon pero hindi pa talaga ibibigay. Yung para bang pinapahaba pa ang leeg ng empleyado para mag-antay. Ito yun. Yung parang dito sila sa punto na parang magkakasakit, lalagnatin kasi kakaantay ng pera, kakaantay ng blessings, 'di ba? Ngayon, kung ano man yung pakiramdam ng pangangatawan, isipan, kasi kapag ganito kasi, buong katawan mo nagkakaroon ng matinding karamdaman. Pero, nawawala lang ito kapag na-coop up mo yung budget. Kasi this is the Four of Pentacles. Dapat kasi lahat equal distribution. Sa nangyari po ngayon, kasi dumaan yung December, siyempre, hindi naman po ganun ka-bilis. Kasi kailangan pa natin magtrabaho ng 15 days, yung iba 7 days, yung iba naman kung ilang days, yung depende siguro sa depende sa takbo ng payroll nila. Pero ngayon, ang talagang nagpapabigay ng sakit sa kalusugan ng lahat is yung estado ng pera. Which is in reality, nangyayari dahil yung iba nangungutang noong December hanggang February pa yung bayarin. Diba? Yung iba naman, naubos na November pa lang. O, diba? So, ibig sabihin, negative na yung pagpasok ng 2025. Kasi, yung iba kasi, siyempre, alam naman natin yan, diba? Yung iba, nagsasangla ng ATM. Yung iba, nangungutang ng, tawag doon? Yung mga credits. Yung iba naman, siguro yung mga orders na panghanda ng Christmas at saka yung New Year. At ano pa ba? Yung iba naman, may sapat naman na pera pero nagregalo kasi, tumulong, di ba? Nagkawang gawa. Magandang gawain din po yun. Kahit sabihin na natin na naubusan ka ng budget dahil may tinulungan kang mga tao dahil walang pagkain ng Pasko at bagong taon, or may tinulungan kang tao na naputukan ng paputok, o kahit mga aso at pusa na tinulungan mo, sinagip mo, nirescue mo, ganun. Kaya short sa budget. Kung meron man akong nakalimutan siguro doon, parang wala Kasi yung December kasi it's almost giving, sharing, and coping with the family members. Yun. Pero, ganun lahat ng tao may sariling expansion, lahat ng tao may sariling limits din sa buhay nila. Gugustuhin man siguro natin na magbigay ng sobra-sobra kung limited naman yung sources of income natin, di ba? Ganun po yun. So, isa po dito, sa kalusugan,
kasi lumabas yung Four of Pentacles. Gusto ko lang i-highlight. Kung may mga taong tumulong sa inyo, this is the negative side ha. Yung sinabi ko kanina is the positive side. The negative side of this card is, kaya ka nagkakasakit, siguro kasi may taong tumulong sa'yo nung nangangailangan ka. Tapos nung na-resolve na yung problem mo, hindi mo na siya binalikan, hindi mo na siya binayaran, ano pa ba? Hindi mo na siya kinausap. Totally block na siya sa'yo sa Messenger, totally block na siya sa'yo sa social media accounts, no? At yun. So, ito din. No, ibig sabihin, kung yan yung ginawa mo, tatamaan ang kalusugan mo, hindi lang sarili mo, kundi lahat ng buong pamilya. Kasi 4 na kanto ito. Ibig sabihin, 4 na kanto ng buhay mo. Kasama yung pamilya mo, haligi ng pamilya mo, mga anak mo, at kung sino pa yung mga taong nakatira sa pamamahay mo. So, ito yung dapat ninyong ayusin habang kaya nyo pa. Kasi, di ba, normal naman sa Pilipino na mag-invite tayo ng tao sa bahay. Pero, hindi mo kasi na-anticipate na bawat tao may kanya-kanyang bitbit na kamalasan, bawat tao may kanya-kanyang bitbit na swerte. So, hindi natin alam kung yung taong pumasok sa bahay mo is mabigat yung vibrations at nadama yung vibrations ng pamamahay mo. At na-diskaril ang takbo ng pera mo, negosyo mo, trabaho mo. Yung alam nyo, yung para bang dumaan lang siya doon sa bahay nyo ng ilang oras. Tapos, na-disgrasya. Or nagkaroon ng maraming gulo. Kasi merong ganun, i-observe nyo, may mga ganun na tao. So, dapat kasi, pagkatapos ng okasyon, ipa-cleansing nyo yung bahay nyo, bago kayo mag-invite ng tao, ipa-cleansing nyo yung bahay nyo. Tapos, kayo din mismo sa sarili nyo. Para kasing yan eh. Di ba buong araw, pagod tayo. Pag uwi sa bahay, magpapahinga, kakain konti, tapos maliligo bago matulog. Kasi gusto natin maganda at masarap yung tulog natin, di ba? So, ganun din pagkagising sa umaga. Bago tayo aalis, maliligo, magkakape, magkakain, mga ganun. Ganun yung routine sa bahay. Ganun din yung routine sa vibrations. Ganun din dapat ang routine ng lahat ng tao. Para yung kalusugan mo, vibrations mo, energy mo, hindi madamay. Kung gaano ka siguro ka sipag, maglinis sa sarili mong katawan, dapat ganun ka din kasipag maglinis sa pamamahay mo sa loob at labas. At hindi lang sa physical appearance, kundi sa spiritual side din. Kasi mas maraming nakakadikit na negative vibration sa buhay mo hanggat hindi mo pinapatanggal, hanggat hindi mo pinapa-cleansing. At lagi kong sinasabi sa inyo, sa mga taong mahilig sa libre, pain po yun. Hindi po yun libre totally. Kaya kayo nililibre kasi meron silang alam mo dun yung para bang may pang-akit sila doon eh. So, kaya kayo nililibre noon. So, kung nakakakita kayo, panoorin nyo yung mga previous ko, merong mga Latin na nagdudulot sa vibrations ninyo ng collateral damage. So, kung meron kayong nagawang kasalanan sa mga mambabarang, mangkukulam, manggagamot, manghuhula, lalong-lalo na sa mga tinakbuhan ninyo at hindi nyo binayaran, ay talagang magkakarma kayo kasi January 11 po ngayon. At full moon pa sa 13, which is bukas ng gabi, umpisa na ng full moon. So, sa lahat-lahat ng mga tao na makakapanood nito, kung meron kayong utang sa mga mambabarang manggagamot o sa normal na tao, bayaran nyo bago matapos ang araw na ito. Or kausapin nyo kung kailan nyo babayaran dahil hindi mababayaran ng pera kapag yan ibinalik sa inyo 10 times. Okay? So, proceed tayo sa daily episode. Good afternoon po sa inyong lahat.